educate po natin yung ating mga viewers, followers, ano ba ang mga pagkakilanlan at description ng Biblia at saka tawag nito yung mga actions, okay? Yung mga actions ng isang taong na-possess ayon sa Biblia. Kasi nga, again, there are so many people na sinasabi na yung kanilang mga pasyente ay na-possess. Pero, is this legit? Ito ba'y true? Ito ba yung sinasabi ng Biblia? Wala po kasi, because these are all spiritual things, mga kaibigan, no? Hindi na po ito maano ng science, explain, no? Ito na po ay supernatural. Ito na po ay spiritual na mga bagay-bagay. So, ang una nating tatanungin dyan ay ang Biblia. So, titingnan po natin una sa Matthew chapter 8 verse 28. Tingnan natin, ano ba ang pagkakilanlan, actions, no, ng mga nasaniban or na-possess. Dito sa Matthew chapter 8 verse number 28, ano ang sabi po dito? Matthew 8:28. So dito, and when he was come to the other side into the country of Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of tombs, exceeding fierce, so that no man might pass by that way. Exceeding fierce. Sabi pa dito, behold, they cried out, saying, what have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Art thou come hither to torment us before the time? Okay? And there was a good way off from them and heard of many swine feeding. Pero titingnan po natin muna. Meron kasi itong parallel. I think ang parallel po dito sa, tingnan natin yung Mark chapter 5. Mark chapter 5. So, how do we say na ito po ay ito po ay possessed by the devil? No? Ano pang description ng Biblia dito? And there came over unto the other side of the sea into the gatherings, into the country of the gatherings. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. So, ito na po. Who had his dwelling among the tombs. Ayan pala, no? Dito pala makikita natin yung isang possessed, mga kapatid, ay hindi ho normal ang kanyang tirahan. Siya po'y naninirahan sa tombs. And no man could bind him. No, not with chains. Tingnan nyo po. Ito po yung description ng Biblia. Wala hong makapag tali sa kanya. Walang makapag-bind sa kanya. Kahit kadena. Because that he had been often bound with fetters and chains. Tinry po nila. And the chains had been plucked asunder by him. So, extraordinary strength. Pagka ito pong tao ay possessed po talagang totoo. And the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. Walang makapag-tame sa kanya. And always, night and day, he was in the mountains, kahit saan ito sila. And the tombs, tapos crying, cutting himself with stones. Tingnan niyo po yan, mga kapatid at mga kaibigan. And then, makikita po natin yung description. Tingnan natin yung description. Pagkatapos na ang mga demonyo ay lumabas, okay? Yan po yung legion, no? Legion po, napakarami po. So, dito makikita po natin that after that, makikita po natin dito sa Mark chapter 5 verse 15, and they come to Jesus and see him that was possessed with the devil and had the legion sitting and clothed. Ibig sabihin, talagang hindi ito mapakali, no? Hindi ito talagang hindi nila makikita na talagang mag-behave, uupo at wala itong saplot. No? Sabi na ngayon, clothed and in his right mind. So makikita niyo po, mga kapatid, no, yung devil possessed ay wala sa kanyang tamang pag-iisip. Pero pagkatapos, mga kapatid, na cast out ito ni Jesus Christ, tingnan niyo po yung kanyang sitting, clothed, and in his right mind.
At makikita nyo pa mga kapatid that even na gusto po niyang sumama sa Panginoong Hesus-Kristo. Pero sabi ni Jesus Christ, go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee and had a compassion on thee. So makikita po natin mga kapatid here that ang description ng isang taong na-possess ay extraordinary talaga. No? This is beyond imagination, and this is really, makikita natin that this is supernatural. No? Walang makapagbahin sa kanya, kahit kadena, sira yon. And then, he is cutting himself, crying, going to the mountains, to the tombs. So, wala siyang, hindi siya mapakali. Diyan mo makikita mga kapatid that yung description ng devil possessed sa Biblia, no, pwede kasi mga tao, pwede nilang mag-claim yung mga pasyente nila ay possessed with the devil, but if the Bible, kung ating babasahin ng Biblia, ano ba yung mga ginagawa, actions, ano ba yung pagkakilala ng isang possessed, mga kapatid, it's very different. It's very different. So here, titinan pa natin. It's Matthew chapter 9 verse 32. Meron pa dito. 9:32 ng Matthew. Ano pang sabi dito sa Matthew? As they went out, behold, they brought to him a dumb man possessed with the devil. Merong isa na possessed na devil, pero siya po ay dumb man, no? Hindi makapagsalita. And when the devil was cast out, the dumb spake. O, kita mo. So, minsan, kung merong possessed of the devil, no, siya po ay hindi makapagsalita. Pero the moment na ito po ay na-cast out, then nakapagsalita na siya. So, meron pala sa Biblia na yung pagka-possess niya ay hindi siya makapagsalita. And the multitudes marveled, saying it was never so seen in Israel. Alright? So, another thing, dito po sa Acts chapter 16, dito naman sa mga apostol, Acts 16, verse number 16. Ano bang sabi dito? Acts 16:16. And it came to pass, as we went to pray, a certain damsel, possessed with the spirit of divination, met us, which brought her masters much gain by soothsaying. Dito naman, ito po'y nag-soothsaying. No? Ito, possessed with the spirit of divination. Kasi ang kanyang espiritu ay divination naman. No? Ito naman ay pangkukulam. No? Ito po ay nag-soothsaying, kaya ito ay kinikitaan ng kanyang mga amo. So dito, merong isa dito na meron pong, bakit po siya talaga kumita yung kanyang mga amo dito? It is because this is supernatural na siya po ay ito bang soothsaying, ano ba ito sa Tagalog? Tingnan natin. Soothsaying, ito po ay panghuhula. Kita niyo yan. May manghuhulaan. Itong panghuhula na ito ay totoo. Itong magkatotoo. No? Panghuhula. Nanghuhula eh. Meron sigurong mahuhulaan niya. Kasi this is supernatural. Hindi naman pwede na wala namang, kung manghuhula ka dyan, tapos wala namang mangyayari. Hindi naman natutupad. Pero dito, makikita niyo po mga kapatid na ito pong na-possess with a spirit of divination, grabe yung kita ng kanyang mga amo because of this spirit. Pero ito po, cast out po ito ni Apostle Paul. And by the way, mga kapatid, dito sa panahon ng mga apostol, sabi po ng Apostle Paul, dito po, sabi mga kapatid, gusto ko po i-point out ito. Sabi ni Apostle Paul, this did she many days, but Paul, being grieved, kasi nga, sinasabi niya, these men are the servants of the Most High God, which show unto us the way of salvation. Yun yung palagi niyang sinasabi. So sabi diyan, but Paul being grieved, no? Talagang nag-grieve na po ang Apostle Paul, turned and said to the Spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out that same hour. Alam niyo po mga kapatid, sa mga na-possess, ang mga apostol, ang ginagamit na pangalan upang ma-cast out po ay ang pangalan ng Panginoong Hesus-Kristo. Hindi ho pangalan ni Maria. Tandaan niyo po, hindi kaninong pangalan.
pangalan ng Panginoong Hesukristo ang ginagamit ng mga apostol upang palabasin, no, itong i-cast out itong mga demons na ito. Tingnan niyo po tingnan niyo sa another sinabi dito po sa verse number sa Acts 19:11 to 16. Tingnan niyo another instance po ito ng possessed with the devil. Acts 19:11 to 16. Ito sabi po, and God wrought special miracles by the hands of Paul, so that from his body were brought unto the sick handkerchiefs and our aprons, and the diseases departed from them, and evil spirits went out of them. Tingnan niyo po, no? Yung diseases, kahit anong dito. Why? Because this is, ito po yung signs and wonders para po sila'y paniwalaan ng mga tao. Dito po yung transitional book, no? Transition po ito. So then certain of the vagabond Jews, exorcists, meron pong mga vagabond Jews, mga exorcists sila, took upon them to call over them, which had evil spirits, the name of the Lord Jesus, saying, we adjure you by Jesus whom Paul preacheth. So anong sabi? And there were 7 sons of one Sheba, a Jew, a chief priest, which did so. So they are using the name of Jesus na itinuturo daw ng Apostol Pablo. Pero anong sabi ng mga evil spirits? The evil spirit answered and said, Jesus I know, and Paul I know, but who are you? And the man in whom the evil spirit was leaped on them, and overcame them, and prevailed against them, so that they fled out of that house naked and wounded. Kita nyo kung gaano ka pangahas po itong mga taong ito, that they are using the name of Jesus and also with Paul preacheth, pero they are still, no, because of that, what happened? And this was known to all the Jews and Greeks, also the dwelling of Ephesus, and fear fell on them all, and the name of the Lord Jesus was magnified. So I want you to know, mga kapatid, ang mga apostol, walang isang apostol na gumagamit ng anumang pangalan para po sa pagpalayas ng mga demonyo. They are using the name of Jesus Christ. Walang iba, hindi kay Maria, no? Kaya wag po kayong maniwala sa mga wag po ninyong gawing batayan ang pagpapalayas ng mga demonyo. Dahil ayon sa Biblia, ang pagpapalayas po ng mga demonyo na gawain kahit ang mga pupunta sa impyerno ay gawain po nila ito. Kaya wag po kayong bumilib sa mga nagpapalayas ng demonyo. Dahil ayon po dito sa Biblia, one day, itong mga tao na ito, sila po'y magrereklamo sa ating Panginoong Hesukristo that they cast out devils using the name of Jesus Christ. They are prophesying. They are prophesying in the name of Jesus. And they are doing wonderful works. Kung ano mang nagawa ng isang tao in the name of Jesus Christ o kanino mang pangalan, that is not the basis na nasa totoo po o sa Diyos po yan. Because one day, sabi po ni Jesus Christ, then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So tandaan niyo pong mabuti ito, na may mga description ayon sa Biblia, yan pong mga description po dito na patungkol sa mga devil possessed po ayon sa Biblia ay very supernatural po. No? Grabe yung ating nakita kanina. At hindi ho ito basta-basta, mga kapatid. And yung mga ginagamit po dito, ang ginagamit po ng mga apostol sa pagpapalayas ng mga demonyo is the name of Jesus Christ. Wala hong isang apostol na gumagamit ng pangalan ni Maria para mag-cast out ng demonyo. Wala ho. Kahit isa. Wala. Kaya ayon sa Biblia, kung tayo po ay nag-aangkin na tayo po ay galing sa mga apostol at tayo po ay sa Diyos, tayo ay tatag ng Panginoong Hesukristo na iglesia, yun bang mga ginagawa ng mga apostol, ay yan ba ang ating ginagawa? Yung pangalan na ini-elevate ba? Yun bang minamagnify na pangalan
pangalan ba ng Panginoong Hesukristo? O baka ibang pangalan po, mga kaibigan? Kaya tandaan niyo po, una, wag po kayong basta maniwala sa mga nagpapalayas ng mga demonyo dahil kahit man yung mga taong papunta sa impyerno, they are also doing it. Because it's not about them, it's about the name of Jesus Christ. Okay? Kaya pwede silang gumawa ng mga kababalaghan, gumawa ng mga nakakamanghang mga gawa in the name of Jesus Christ or even some other names. Dahil hindi ho yan batayan. Ang batayan po ay yung mga tao na pupunta sa impyerno, sa langit na meron pong katiyakan sa kaligtasan at meron po silang relasyon sa Panginoong Hesukristo. Na sinabi ng Panginoong Hesukristo, "My sheep hear my voice and I know them." Tumatawag ka ng pangalan ng Panginoon. Tumatawag ng pangalan ng Diyos. Ang tanong, kilala ka ba ng Diyos? Meron ka bang relasyon sa Kanya? Meron ka bang relasyon ng Panginoong Hesukristo? Dahil itong mga tao na gumagawa ng mga kababalaghan o mga kamanghamanghang gawa, ito po sila, ayon po, one day sila magre-reklamo dahil sabi ng Panginoong Hesukristo, even though you are doing wonderful works, you are prophesying in my name, you cast out devils in my name, pero sabi ni Jesus Christ, I will profess unto you, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. So, hindi ho batayan kung ikaw, you are prophesying in the name of Jesus, you are casting out in the name of Jesus, casting out devils, and you are doing wonderful works in the name of Jesus Christ, o kahit kaninong pangalan, that is not the basis. Ang atin po dito is, kilala ka ba ng Panginoong Hesukristo? Meron ka bang relasyon? Dahil alam ko po, ang mga may relasyon sa Panginoong Hesukristo ay may katiyakan sa kaligtasan. Alam ho nila 100% na sila po ay hindi mapunta sa impyerno dahil sila po ay may relasyon sa Panginoong Hesukristo. Yun yung mga tao na ating pakikinggan. Yun yung mga tao na ating susundin at ating paniwalaan, mga kapatid at mga kaibigan. Dahil malinaw po sa ating mga nabasa ngayon, wag po kayong basta maniwala. At makikita po natin that even ang mga apostol, walang ibang pangalan na ginamit ho nila para sila po'y magpalayas ng mga demonyo, kung ano pong kanilang mga mensahe, kung ano po ang kanilang itinuturo. Kaya nga sila po'y tinawag na Kristiyanos dahil si Kristo po ang kanilang pinapangaral, itinuturo at itinuturing leader at wala na pong iba. Kaya nga sila'y Kristiyanos o Christians ang pagtawag sa kanila. Dahil sila po'y mga follower, believer, and messenger of the Lord Jesus Christ. So dito po mga kapatid na makikita natin na ang tinataas na pangalan ng mga apostol ay wala na pong iba. Sabi po sa Acts chapter 4 verse number 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved, and that is the name of Jesus Christ. Sabi pa ng Apostol Pablo dito sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 9, dito sa Jews, that at the name of Jesus Christ, every knee should bow. Kaninong pangalan? The name of Jesus Christ, every knee should bow. Huwag po kayong magbow sa inyong knee sa ibang pangalan. Pangalan ni Jesus Christ. And of things in heaven, of things in earth, of things under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father, of God the Father. Pero yung knee po ninyo, yung inyong tuhod, wag po itong wag po itong yuyuko sa ibang pangalan, kundi sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. So, yan po ang turo ng mga apostol. And they are casting out devils sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Okay?